Matan kanina. Thank you sa pag-share ng blessing. Alright, ito pag-usapan natin mga kababayan. Itong malupit na pahayag ni Sara Duterte. Alam nyo, dahil siya daw po ay nasagad na. Ito daw po yung time para, yung sinasabi niya, time, we've reached point of no return, mga kababayan. Na siya daw po ay nasagad na, hindi na raw siya makikipagbate sa mga Marcos. At ang Marcos daw, mga kababayan, naku po, parang tila nasisiraan na talaga ng ulo itong si Sara. Bakit? Si Pangulong Bongbong Marcos na ngayon, ang sinasabi niya, naganid sa pwesto, kaya siya gustong ipatanggal, mga kababayan. Tingin nyo, yung pahayag ba ni Sara ay reasonable, mga kababayan? O sadyang yung pahayag ni Sara wala naman talagang basihan? Kasi unang-una para sa akin, bago ka magsalita nun, isipin mo muna, what's in it for PBBM to get you out kung hindi naman kayo nag-i-intervene sa kanya, di ba? Ang unang-una mga kababayan, sabi kong what's in it for BBM? Ano ang mapapala niya? Ano ang makukuha niya? Dapat siya ang magtanong nun. Kasi presidente na siya. Wala na siyang aagawin sa'yo. Unless kung ikaw ang presidente, siya ang vice president. Pwedeng meron siyang aagawin. Pwedeng meron siyang mapapala. Pero having you, di ba? Kicking you as vice president, wala siyang mapapala. But it so happen, mga kababayan, that our president is sumobra na rin siguro yung salop, 'di ba? Kaya kailangan ka ng kalusin. Kung ma-impeach ka, kasalanan mo na 'yan, hindi si PBBM. Mga ka-GP Natics, 'di ba? Bakit mo ipapasa yung kasalanan mo doon sa iba? Ito, pakinggan natin 'to. Sinampahan ng patong-patong na reklamo si Vice President Sara Duterte. Bukod pa yan sa disbarment complaint at sa nilulutong impeachment. Tila nagka-unity ang ilang kritiko at dating kaalyado ng mga Duterte na ang gusto na ngayon mapatalsik ang bise. Marami raw kasing red flag si VP Sara. Nasa frontline na balitang yan, Gio Robles. Sa video na ito na ipinalabas sa presko ng PNP, makikita si Vice President Sara Duterte na kinakausap ang police doctor na inatasang sumama sa paglipat sa ospital kay Attorney Zulaika Lopez noong Sabado. Maya-maya umeksena ang head ng Vice President Security na si Colonel Raymond Lachica. Itinulak at itinaboy niya ang pulis. Huwag ka na bumida! Huwag ka na bumida, sir! Please, back up! Ang police doctor na Grabe si Sara, no, mga kababayan, no? Grabe din yung Lachica, mayabang, no? Naku, dapat talaga yan, makasuhan din. Oh. nasa video si Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor. Nagsampa siya ng reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion laban kay VP Sara, Colonel Lachica at ilan pang tauhan ng OVP. Hindi po namin inaasahan na magiging ganon ang kahihinatnan in the performance of our duties, and then naging ganon pa. Nobody is above the law. Kung meron paglabag, ay ating kasampahan ng kaso. Nauna nang naghain ng sabina laban sa bise para makapagpaliwanag sa umano'y grave threats at posibleng paglabag niya sa anti-terror law. Wait lang po mga kababayan, sagutin ko lang yung sinabi dito ni Watching You. Agawan din yan ng pwesto ko, sabi niya ganoon sa akin. Mga kababayan, mga ka-GP Natics, nandun na tayo. Politics is politics, di ba? Pero ang ibig pong sabihin nito, kaya naman po nagkaganito, sino ang punot dulo? Diba? Sino ang nagsimula? Kasi from the beginning pa lang, tayo naniwala tayo sa Uniteam. Pero itong si Tandang Duterte, si Tandang Digong, di ba may mga pahayag na nun? May mga pasaring na? Hindi nga niya pinangalanan pero yung sinabi niya na bangag. May tumatakbong presidente na bangag, adik, may bagahe, at a weak leader. Di ba sinabi niya yon? So sa kanila nagsimula mga kababayan, hindi nga natin pinapansin yun dati. Kasi nagtitiwala tayo that VP Sara is totally different to his father, na itong si Sara Duterte ay kumbaga parang ayaw niya doon sa mga desisyon ng tatay niya. Yun pala, mga kababayan, nagkunwari lang siya para manalo. Kaya kumapit siya kay BBM para magtandem sila at manalo. Bakit?
to run, mga kababayan, not to run as Vice President, but to run doon sa mga maghahabol sa kanya. Binanggit niya yan sa kanyang mga statement. Kaya ayaw rin niya kay Leni Robredo kasi baka mamaya bakit ako kakampi dyan? Yan ang unang kakalaban at maghahabol sa akin at talagang papapasukin yan ang ICC kung sakasakali. Diba? Yun ang totoo. Mga kababayan, hindi po totoo na lumapit siguro lately na lang, lumapit si BBM, si Sara Duterte at sabihin ng katagana, hindi kami mananalo without you. Pero ang totoo, sila gusto talaga na sumama, makipag-tandem kay BBM to run doon sa mga nagawa nilang kalokohan. 'Di ba? Para hindi sila habulin. Para may safety siya. Kapag nanalo si BBM, nanalo siya, hindi siya gagalawin. At pangalawa, ano pang dahilan? Kaya siya nakipag-tandem dahil nga para maproteksyonan sila. At ang akala nila, lahat ng policy ni Digong ay gagawin at ipagpapatuloy ni Presidente Bongbong Marcos. Subalit datapwat, mga kababayan, hindi po yun nangyari. 'Di ba? Yung kanilang mga plano ay hindi po natupad. Ano ang unang plano? Pagkaupo, maupo siya bilang DND. Hindi pinagbigyan. Naupo sa education. Pangalawang choice kasi maraming pera doon. 'Di ba? So, agawan sa pwesto, pero dito na naman pumapasok sino ang mas ganid. 'Di ba? Nag-ugat yan sa pagbabanta ni VP Sara na kapag pinatay raw siya ay may nakausap na siyang papatay rin kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. Tatawa ako sa violations on the anti-terrorism law. Hindi actionable ang maghabilin ka. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang mali doon. Wala daw mali. Mga kababayan, tingin nyo ha. Sige nga po, press 1 kung walang mali. Doon sa kanyang sinabi, press 2 pag siya po ay mali. Sabi niya wala daw mali sa kanyang sinabi. Press 2 kung yun ay kamali, mali. Diba? Naniniwala ba kayo kay Sara na walang mali sa sinabi niya? Na hindi raw ito actionable? Ako naniniwala na hindi ito actionable for now, for the meantime. Dahil buhay pa siya. Pero, yung ikaw po ay makipagkuntsaba, makipag-usap sa kriminal, whatever you call it, Sara Duterte, assassin, ito ay kriminal, murderer, mamamatay tao, yun ang mali doon. Diba? Nakipagkasundo ka na, kumbaga ito, nakipagkasundo ka kay kamatayan. Diba? Crime is a crime. Nakalagay po sa ating saligang batas na sinasabi ninyo. Diba? Dinideprive ang buhay ng tao. That no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process. Pag may nangyari sa iyong masama, kahit hindi ka gagawa ng presidente, matik, yung taong kinausap mo, papatayin sila. Sabi mo pa nga, no joke. So, di ba mga kababayan, hindi mangyayari ang isang bagay kung wala pong utak, kung walang nag-utos. Pasok doon sa tinatawag ko na principal by inducement. Although, hindi pa siya actionable for now. Diba? Hindi siya active. Pero, mga kababayan, kahit sa nating tingnan na aspeto, yun pa rin ay pagpatay in the future. In the future. Hindi mo naman kasi sinabi na, no worry, I will talk to someone. 'Di ba? Na plano mo pa lang. Pwede kong sabihin na, Miss Maui, no worry, I will talk to someone if there is something happen to me. Kakausap ako ng tao. Pero hindi eh. You already talk with, it's already been done, the deal is the deal, threat is a threat. 'Di ba? Diyos ko, Sara Duterte, ang hirap pag-isip. Walang illegal doon.
Bukod sa patong-patong na reklamo, meron pang inihaing petisyon sa Korte Suprema para ipa-disbar si VP Sara. Si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon ang nagsampa niyan. Ito, si Vice President Sara Duterte Ayun yung kanina. nagtatangka na patayin ang presidente, patayin ang First Lady, patayin ang Speaker of the House. Tingnan ko ang tigas ng Supreme Court ngayon. Dating kaalyado ng mga Duterte si Gadon pero nagsisisi na raw siya ngayon. Napaka-immature. Kulang na Immature. kulang sa statesmanship. At saka, hindi siya nag-aaral. She is totally detached from reality. Mag-resign siya. Dahil sinisiguro ko, siguradong-sigurado ako na sa next Congress, siya ay i-impeach. Meron pang isang anonymous sender na sumulat sa SC para hilingin ang disbarment ng bise. Ang Department of Justice ipinauubaya na yan sa Korte Suprema. Lalo't may nakabinbin na ring disbarment case laban kay Inday Sara nang manuntok siya ng court sheriff noong mayor pa siya sa Davao City. Pero yan di ba may disbarment case siya dati? Nung nanuntok ng sheriff? Pero walang nangyari mga ka-GPnatics. Kasi paano? Tatay niya pa yung nakaupo nun. 'Di ba? Incumbent pa ang tatay niya at siya rin. Pelta naman dyan ni VP Sara. Lahat na. Oo. Babanatan natin siya. Tingnan natin dito kung saan yung tatama. Mm. Sanay kami sa ganyan. Sanay daw Ang sila mga mga kababayan. Sabay daw sila nagipitin ng mga politiko. Hindi raw sila nai-stress. Ay, sabi niya, hindi kami nai-stress na ganyan. Talaga ba, VP Sara? Hindi ko. So, ibig sabihin, hindi ka na nasa stress sa ganyan. May asunto na, may disbarment complaint at may isasampa pa raw na impeachment complaint. Kabilang dyan si dating senador at kilalang kritiko ng mga Duterte na si Antonio Trillanes IV. Dapat na raw mapatalsik si VP Sara. Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, kailangan matanggal ito sa pwesto. Nakita nyo ba? Sabi ko, may topak eh. May topak. Nakarating na rin Paliwanag, may topak. Siya na ngayon, dapat inilagay mo na yung corona sa'yo, yung galing sa corona mo, kasi sabi nila dati, ikaw daw si Trililing. 'Di ba? Ako rin naman tumawag sa yung Trililing kasi naniwala kami kay Duterte dati. Kaya ngayon, alisin mo na yung corona mo, ilagay mo na dapat kay Sara Duterte. Kasi siya na yung may topak eh. 'Di ba? kay Madam Vice President ang planong impeachment at ang sagot niya. You can always try na mag-impeachment. If I get impeached, then that is my end. Tapos. Nagbabalita Mga kababayan, si Sara Duterte naghahamon na daw. You can always try. Kung ma-impeach ako, that is my end. Tinatanggap niya na. Diba? Pero ang matindi pa dito, may pahayag pa itong si Sara Duterte, mga kababayan. Ito na nga yung sinasabi ko kanina. Sara on Marcos Jr., we've reached point of no return. Vice President Sara Duterte declared yesterday that, nababasa nyo ba? That nothing can mend the strained relations between her and President Marcos, which have reached the point of no return. Duterte made the pronouncement at a press briefing following a visit in Isabela City, Basilan, to distribute relief goods as part of events marking the anniversary of the office of the Vice President. I believe we have reached the point of no return, Duterte said when asked if there was still a chance to mend her relations with Marcos. Duterte said the harassment against her and her office was a clear indicator that the Marcos administration is out to remove her as a vice president. Tingnan nyo yung sinasabi niya dito. Duterte said the harassments against her in her office was a clear indicator that the Marcos administration is out to remove her as a vice president. Mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, bakit ba nangyari ang bagay na to? Sino ba ang nagsimula? Kanino nanggaling ang panggugulo sa gobyerno na up until now? Parang kayo kasi, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo kung nagtuloy-tuloy ang unit team,
malamang sa malamang baka naging presidente ka pa namin. Kasi, nauto mo kami. Diba? Kung nanahimik ka, inantay mo matapos si Pangulong Bongbong Marcos, saka ka naging presidente o tatakbong presidente, okay sana kasi we are for the unity. Diba? Pero kayo nagsimula, kayo ang nanira. Sabi mo may problema na nun. Diba? Ba't hindi ka nagsalita? Oh, bakit hindi ka naghabla? Kung mayroong mga problema ka nakikita. Eh, ang problema kasi, ngayon nakikitaan ka ng mali. Nakikitaan ka ng mga disallowances, ng irregularities, ng yung mga tao mo, ay mukhang hindi naman mga tao, mukha lang mga robot. Ang tataas ng pwesto, pero yung designation at yung job description nila, ay hindi naman nasusunod. Ikaw pa rin. Diba? Ikaw ang appointing authority para sa mga yan. Tingin ko kung di ako nagkakamali, kasi dalawa lang naman yan eh. Kung sino yung head ng office, siya ang appointing authority. Oh, si Sara Duterte lang naman yun. Sabi niya pa, it is clear that's like they are really going after me. They really want to remove me from the position. Mga kababayan, sabi ko nga, hahabulin ka ba? Are they going to be after you? Diba? Are they really going after you? Siyempre hindi. Naalala mo nung panahon na hindi ka nagsasalita against the West Philippine Sea, nung unang-una pa lang na ang tatay mo bimirada kay Pangulong Bongbong Marcos, nung napunta siya sa Hawaii, ang sinabi, may usap-usapan na ikaw ay ipa-impeach. Pero ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos, don't do that. She doesn't deserve it. Diba sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pinagtatanggol ka pa niya. At na kahit hindi ka nagsasalita na alam naman namin na pro-China kayo, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, that is her, sabi niya ganon, it is not her mandate to talk about the situation in West Philippine Sea. Which is, ikinalungkot ng marami yon. Ayaw namin yung salita ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero, presidente natin yun. Yun ang nagsalita. Kaya, pinagbigyan namin. Nakala namin, you are you are totally different to your father. But it seems like, hindi. Wala kayong pinagkaiba. At mas malala ka pa. Sasabihin mo ngayon, bukas iba na. Sasabihin mo ngayon, nagbabanta ka, mamaya, iba na naman ang statement mo. It seems like you haven't say it. Or you did not say it. Or you haven't stated it. Diba, mga kababayan? Ang liwaliwanag naman. Ano pagsabi dito? They really made their threats against me even before the incidents in the House of Representatives. The threats were all documented and directed to the office of the Vice President personnel and my family. Martin Romualdez really wanted to become Vice President and he does not know the congressman and senators do not want Martin Romualdez to become the Vice President. He does not know, people do not want Martin Romualdez to be the President. Unfortunately, this is not understood by Martin Romualdez and that is the problem. Tataka lang talaga ako mga kababayan. If people doesn't really want Martin Romualdez to be the Vice President and the President in the future, mga kababayan, wala ka nang pakialam doon. Diba? Sara Duterte, wala ka nang pakialam doon. Kung tatakbo siya, nakalagay naman sa konstitusyon natin, ang lahat ng tao ay may karapatan, mga kababayan, unless na ito ay mayroong kaso or mayroon pong moral turpitude at hindi po siya makakatakbo. Diba? Lahat tayo binigyan ng karapatang bumoto at iboto. So therefore, kung lalaban siya maging Vice President or President in the future, it is for him to decide, not you. Sino ka? Diba? Wala ka namang, Diyos ko. Tapos mumurahin mo pa na sinasabi mo walang bumoto. Ano ngayon kung walang bumoto sa kanya? Problema niya na yun. Pera niya naman ang mawawala doon. Pagod niya mawawala doon. Bakit ikaw ang nanggigigil?
Eh kung wala naman palang pag-asa manalo sa inyo si Martin eh, why don't you wait? 'Di ba? For your right time kung kayo po ay maupo. Kung sakali maglaban kayo bilang presidente sa 2028, edi okay lang. 'Di ba? Bakit kailangan mo pang pakialaman 'yon? It seems to me that you are very intimidated. 'Di ba? Masyado kang intimidated kay Martin. Masyado kang napipikon sa kanya, masyado kang nabubuang kay Martin. Bakit ba? Baka si Martin ang tunay na threat sa inyo, mga Duterte. Kasi si Martin, hindi nyo po mahawakan sa liig. Gaya ng ginagawa nyo doon sa dating speaker. 'Di ba? Na si Alvarez, na pinalayas mo pa nga, pinatanggal mo pa sa Kongreso bilang House Speaker. Tapos ngayon, ang nangyayari, tuta. Amoy ng amoy sa puwet nyo. Kung hindi mo ginawa to, kung hindi ka nagsalita against the president, kung sana pinaghana mo lang ang utak mo, edi sana wala kang kinaharap na ganito. 'Di ba? Sabi pa niya, mga kababayan, try and impeach me. With the looming impeachment become more apparent, Duterte dared lawmakers and her critics to file an impeachment complaints against her. Huwag kang mag-alala. Nag-aantay lang ako ngayong araw eh. Nag-aantay lang ako ngayong araw. They can always try to do an impeachment. They can go ahead and squander government money to have the vice president impeached. If that's what they want, just to cover up the shortcomings and lies of the administration and its unfulfilled promises. Eto na naman tayo. Diversion, mga kababayan. Para daw itago ang shortcomings and kasinungalingan ng administrasyon na to at yung mga unfulfilled promises. Kaya daw siya itatry na ipa-impeach. Bakit? Hindi ka ba ka-impeach? Nagtatanong lang ako Do you think that Sara is hindi po siya ka-impeach, mga kababayan? O, sayaw Rocky daw muna. Nanggigigil ako dito kay Sara eh. 'Di ba? Nakakagigil eh. Ang tagal naman kasi nung magi-impeach yun eh. Ang saya po nila. Ang mga bakla gusto ng ibon, ibong lumilipad. Ang saya po nila. Huwag ka nang malungkot. O, ayan pinasaya ko na si Rocky, mga kababayan. Namiss ko si Harry Rocky. Kala ko nawala na dito eh. Andito pa pala. Sabi ni Agnes Arakel, frustrated na makaupo sa pagka-presidente si BP. Di na siya makontento, gampanan niya ng maayos ang pagiging busy mo. Sara, lahat inaaway mo, binabantaan mo pa over the national TV. Exactly, di ba? Tapos meron pa siyang karapatan na magsabi na nakakahiya daw, mga kababayan. Ang ating bansa, tinuturuan niya pa daw ang Congress. Naka ng tinapa. Sino ka? Turuan mo muna yung sarili mo. Ayusin niyo muna yung Davao na 34 years yung hinawakan, hanggang ngayon may problema pa rin. Oh. Wala, ito nagtatago, nandyan lang yan sa Davao, si Roque. Naniniwala ako dyan, nandyan lang yung nagtatago. Sabi ni Norma Ordonio, at maging presidente agad si Sara, kaya kung ano-anong pinagsasabi nito ni Sara. Correct, mga kababayan. 'Di ba? Malaki po ang bigayan. Saan? Doon? Lugi. 500 daw po ang sinasabi. Ang pangako, 200 lang binibigay. 'Di ba? Oh. Wala ni Labi na kanta pa mo, GP. Gusto ko yung part na sumasayaw si Roque, nakakalis ng stress pansamantala. Ganun talaga, mga kababayan. Anyway, magandang umaga po muli sa ating lahat at magkita-kita po tayo sa mga susunod na live stream natin at mga videos
mga update ng kaganapan dito sa bansa natin. Maraming salamat po muli. Mag-ingat tayong lahat mga kababayan. At nga pala, tayo po ay malapit na ulit na mag 64,000 subscribers. Thank you so much po. Without you guys, ay hindi ko po maaabot yung bagay na yan. Sana samahan nyo po ako. Abutin po natin ang 100,000 subscribers para sa silver button. Thank you so much once again guys. Ingat po. At huwag kalimutan na ipanalangin